So what's up mga kumag-I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, tangin na, unang ano ata tong battle na to no? Parang ito yung isa sa mga unang battles sa pulo, no? Grabe. So shoutout kay Jonald Gutierrez, kung sino ka man, no? Kung sino ka man, tangin na, grabe yung request mo, no? Kutob ko battle MC tong si Jonald Gutierrez eh. Isa to sa mga battle MC dito sa pulo eh. Kutob ko lang no. Kasi parang nahalungkat eh yung ganitong klaseng battle, or pwede rin naman na pwede rin namang fun talaga at sobrang nagustuhan nila yung battle na to. So ako, I don't have any idea sa ano yung naging result or magiging result ng battle na to. Kasi first time ko siyang mapapanood. Nagulat nga ako 3 years ago na pala tong battle. Tapos rooftop pa, wala pa to sa branded, 'di ba? Ito yung mga kaya ang take ko is kauna-unahang mga battles pa to sa pulo, no. So ayun, big shoutout kay Jonald Gutierrez, kung sino ka man, kung battle MC ka man dito sa pulo or real fan ng pulo, so big shoutout sa'yo. So pasensya na kung natagalan, request mo pa to ng May. Pasensya na natagalan na. Pero ito, sana mapanood mo. J-Doc vs Aizo game. Si Aizo, pinili niya muna. J-Doc, unang bala. Yeah. Yo! Yeah. Busy ako sa pamilya. Busy sa pag-iikot, pag-interview sa kalsada. Busy sa pamamahagi sa mga tao ng ayuda. Di ko to sinasabi para lang sa'yo ibida. Sinasabi ko to para wala kang maging rason kung sakaling makalimot ka ng bara. Kaya matik ikay baon dahil sa'yo ako rumekta. Wala nang tanong-tanong, bubuhos ko ang buong puwersa. Hindi lang basta ambon, babagyo pa ng mga letra. Lalo kung pagdating ng panahon, hindi naman handa itong Aizo sa gera. Pagdating ng panahon, yung Aizo sa gera, parang narinig ko na yun eh. Hindi ko lang alam kung ano yung nauna. Okay? Since first time ko mapanood tong J-Doc vs Aizo, itong battle na to is 3 years ago. Hindi ko na matandaan kung saan ko napanood yung ganong wordplay sa Aiza sa gera. Hindi ko na alam. Hindi ko nga matandaan kung sa pulo ba yun. Hindi ko matandaan kung sa flip top ba yun, sa FRBL or sa Motus eh. Pero narinig ko na yung ganong wordplay. So I don't know lang if ano yung nauna, kung ito or yung napanood ko yun. Pero for sure, ito ko lang naman, gut feel ko lang, for sure nauna tong J-Doc vs Aizo kasi 3 years ago na to eh. So yun. Naman handa itong Aizo sa gera. Pagdating ng panahon, Aizo sa gera. Mukhang nalilito ka yata. Kamukha mo kasi si Jake Cyrus, kaya yun yung naisip kong referensya. Baliktad pa. Tsaka wala rin namang pinagkaiba sa laro nating parang sugal. Magpapalit ka ng pagkatao, pagkatapos kitang ibulgar. Mukhang kinabahan ka kaagad, halatang meron tinatago. O wag kang mag-alala, di yan kasama sa aking plano. At di rin naman ganyan yung napili kong estilo. Gusto ko bara sa bara, tignan natin sinong mananalo. Kaya sige, subukan mo ako sundin ang utos ng pinuno. Bigyan mo ako ng anggulong, lubos mong ininsayo. Dahil kapag ako pumunto, ubos pati pato, o sa dami kong ang punto, nagiging puntos sa hurado. Okay. Nagiging puntos sa hurado, nagkamali ka ng inuohan, dapat di mo to tinanggap. Dahil kung wala kang kabubuhan, alam mo yung pwedeng maganap. Pagkat nasa aking katahuan nang wala sa iyong abilidad, kaya isang malaking kalukuhang makapantay ka sa aking kalidad. Eh kasi nung laban yun ni Marwin, sobrang dami mong naloko. Kung di ka naglabas ng pegging conversation, di ka naman dun mananalo. Tas puro starter ka pa nun. Dinadaan mo lang sa kwela. Ang bibigat nga ng akusasyon, pero wala namang dalang mabibigat na mga letra. Mabibigat na mga letra. Tas sobra-sobra pa sa oras, kaya paano ka nakalamang? Pues bibigyan kita ng oras para di magkadayaan. Oh, binigyan na kita ng oras, baka yung makaligtaan. Kaya sulitin mo na ngayon, ito na ang iyong katapusan. Kaya alam kong alam mong hindi mo ko kakayanin. Pagkat estilo ko pang rekta,
Estilo mo pahaging. Kaya sana sa susunod, subukan mo nang kilalanin kung sinong kakalabanin. Dahil di yan nagbibiro pag Dok ang nagbigay ng taning. Patay! Yeah! Unang balat, kaya na natin. Okay. So, ang pinakamalakas na linya ni J-Doc dito is yung Aizo Segura. Yun yung pinakamalakas na line niya. Pero, hindi ko siya masyadong ma-appreciate kasi sabi ko nga, narinig ko na yung ganong linya sa ibang mga battles, no? Hindi ko lang matandaan kung sa Flip Top, sa Motus, or sa FRBL ko siya napanood. Pero dahil yun yung una kong napanood bago ito, so it doesn't matter kung ito yung naunang battle kaysa dun sa napanood ko na yun. Kasi halata naman, no, itong battle na to is 3 years ago, so 2021 pa, 'di ba? So, yun. Yun yung pinakamalakas na linya ni J-Doc, pero hindi naging ganun kalakas yung impact nun sa akin kasi nakarinig na ako ng ganun. Okay, sana naintindihan nyo. Then the rest is para sa akin average, no? Pero hindi ang nagustuhan ko lang sa performance ni J-Doc dito is yung energy niya, no? Hindi bumaba from start to finish. Andun yung energy niya, consistent kumbaga, no? Kaya props doon. Pakinggan natin si Aizo. Aizo Segura. Yo! Tangin na lang kwenta. Remount ko na. Yeah! Dami sinabi. Unang-una sa lahat, maraming salamat, Tito Shernan. Dahil pinabalik mo ko. Ang problema lang ay may mawawala dito, pulugin! Yeah! Si J-Doc na yung kalaban. Tito naman. Pinagpahinga mo ako ng 1 taon, tapos pagbalik ko, eto lang. Pero sige tito, gets kita. Alam kong pinag-warm up mo pa lang ako. Pero pasensyahan tayo dito pag nag-init na ako. Warm up, nag-init. Tangina! Kaya kayo nakaito sa akin kahit na magkalutuan pa. Ako yung mangingibabaw ngayong gabi. Sa akin sapaw ka! Sinaing bars the beach. Sa akin sapaw ka! Kasalanan mo to, Tito! Ginutom mo ako ng mahabang panahon, kaya ang dami kong baon. Kaya ngayon lamunto sa aking nagamon. Pero maiba, mapunta tayo sa laban mo kay Raymel. All 3 rounds ka nag-choke? Aba, masyado kang ulyanin. Ikaw yung tinutukoy ng nanay niya na pipitsugin. Tapos yung mga linya mo doon, putang hirap sakyan. Parang di pinag-isipan. Bara-bara lang. Kaya mahina pa yan, magpagaling ka na lang kasi yung sulat mo, Dok. Ikaw lang di nakakaalam at di mo ba alam, Tito, ninanakawang ka din niya? Kasi yung linya mo kay Apex na Johnny Walker, putang ina, kuwang-kuwa niya. Tapos sasabihan mo si Marvin na nagpapasulat? Parehas lang naman kayo. Kaso nga lang, ikaw para makabuo ng bara, kailangan mo pang mandekwat. Nakakahiya ka. Basta ako, original ako bumara. Kahit ang daming nabababawan. Di bali ng mababaw. Basta kada laban, bangkay ng kalaban ang makikita niyong lumulutang. Kaya kita nyo na yung aking kagalingan. Kaya wala nang magagawa tong Dok. Alisin na to sa aking harapan at last. Magpasalamat ka pa. Kasi kahit magpasalamat ka pa, kahit pa paano, dumalo ko sa gantong duelo. Kahit na yung problema ko ay patong-patong. Pero walang kaso doon. Problema lang yun, kaya ko naman kayong pagsabayin nun. Yeah. Time. Galing. So, hindi ko ina-expect na ganito bumatel tong Aizo. So, first time ko siya mapanood. At nagustuhan ko kung paano siya mag-perform. Nagustuhan ko kung paano siya mag-deliver ng mga verses niya. Nagustuhan ko lahat, no? Totally. Kumbaga, na-amaze ako kung paano siya mag-deliver. Kasi mix May jokes, 'di ba? May mga wordplay, may mga bara. So, halo, no? Mix yung style niya. And, iniisip ko pa kung sino yung katunog niya sa Flip Top May battle MC siyang katunog. Hindi ko lang matandaan kung sino. Pero sana gawing may angulo si J-Doc sa about doon. Pero parang para sa akin meron siyang katunog talaga. Hindi ko lang malaman kung sino, 'di ba?
kung paano siya mag-deliver ng mga jokes, kung paano siya mag-deliver ng mga verses para mayroon siyang katunog sa na battle MC sa Flip. Hindi ko lang talaga determine kung sino. And going back sa salpukan ng round 1, mahirap, no? Mahirap kung ano yung performance ni J-Doc kasi sa round 1, ayun din yung naging performance ni Aizo. Ito to be fair and to be honest, hindi ako makapag-decide, 'di ba? Kasi parehas sila ng energy, parehas sila ng power, parehas sila ng puwersa, parehas sila ng lahat ng binato nila halos the same, no? Kumbaga parang identical nga 'yun, 'di ba? So, tabla ko muna 'to sa 9 points. Ganun kalakas yung round 1, no? Ganun kalakas yung round 1. Or pwede natin sabihin natin itabla natin sa 8. Pero ako para sa akin gusto ko siyang itabla sa 9 points, no? Kasi sabi ko nga sa inyo, ang ganda ng performance ni Aizo dito is a mix ng bawat styles. Then kay J-Doc naman, naging 1D siya dito, no? One dimensional, pero nagustuhan ko yung energy niya, yung presence niya. And sabi ko nga sa inyo, meron siyang tumatak na linya dito pero hindi siya naging ganoon ka-impactful sa akin. Unlike kay Aizo, tuloy-tuloy, consistent, 'di ba? So ang hirap ang hirap tansyahin nung dalawang round 1, pero para sa akin, ayoko maging bias, no? Actually pwede kong ibigay kay Aizo 'yon, pero iniisip ko yung round 1 ni J-Doc na para sa akin kaya namang tumapat dun sa round 1 ni Aizo, 'di ba? So ayun, wala kung pipiliin ko man si Aizo sa round 1, wala akong convincing na explanation doon. To be honest, real talk 'yon, no? Kasi halimbawa, sige, sabihin natin kay Aizo ko ibibigay. So, ang tanong, mako-convince ko ba yung sarili ko na kay Aizo talaga yung round 1? Para sa akin hindi kasi pumapalag yung round 1 ni J-Doc para sa akin. Lalo na yung presence, lalo na yung energy, yung power na from the start to finish sobrang consistent. Plus yung linya niya na Aizo Segura na although narinig ko na sa iba, pero malakas pa rin para sa akin kasi tawag dito, nag-choke tuloy ako. Basta para sa akin malakas pa rin yung dating doon sa akin. So ang hirap balansehin kung sino yung lamang sa round 1, kaya para sa akin tabla ko muna yun sa 9 points, 'di ba? Either way yung round 1. Kung ano yung preference mo, kung halimbawa first time mo marinig yung ganong wordplay, bibigay mo siguro kay J-Doc yun. Pero kung narinig mo na yon at mas nagustuhan mo naman yung presence ni Aizo, bibigay mo rin kay Aizo yon. So ganon ako ka-turn, 'di ba? So ako, tabla ko muna yun sa 9 points. Okay, so round 2. Problema lang yun, kaya ko naman kayong pagsabahin nun. Yeah. Time. Tangina, papangit ng mga linya, yung mga linya mo balahaw. Yung pipitsugin lines, ginamit tayo ni Marwin. Kaya sino magnanakaw? Tangina na ito, napakawak. Daming pinagsasasabi. Sa isang taon mo itong pinagpahinga, buti hanggang ngayon, ikay buhay. Pues, ngayon bibigyan kita ng pahinga, umanda kang mamatay. Tangina, Kuya Sher, ano bang kasalanan ko sa'yo? Sa sunod yung matibay-tibay, ayoko nang lumaban sa bano. Gusto ko sulit yung laban para yung mga tao di mabitin. Dapat kasi binigay mo na lang si Kuya Clark o kaya si Belsen. O di ba? Estilo nyo yan. Magbabanggit yung pangalan para yung pangalan tumunog. Mga utak at galawan na sa pansitan na tulog. Tipong ako'y lasing sa liriko. Gago, yun lang ang iyong kutob. Kaya kahit ang dami mo ng battles, hindi ka pahubog. Kaya kahit ang dami mo ng battles, hindi ka pahubog. Kaya dapat galingan mo para yung mga tao mag-iingay. Alalahanin mga salitang isang buwan mong pinaghihimay. O kaya share, alam mo na kung sino ang iyong inihintay. Pagkat yung nais niyang ipamahagi na sombrero sa talo daw ibibigay. Gago. At kay Amo, sir, pakitanggal nyo na nga to. Sabi ni Kuya Clark, Kuya, ako'y lang to sa trabaho. Bakit ha? Paano? Paano? Pag may bibili, wala man lang nire-repair. Paano? Imbis pagbentahan, sinachansingan yung customer. Real talk yan, putang ina. Tangina mo. Eto na, labas na revelasyon. Real talk yan, putang ina. May nag-message sa akin kagapitol. Lagi mo daw siyang binipuan tuwing bibisita siya sa store. Ayoko na sana banggitin yung pangalan kaso ang hirap magpigil.
Pero wag kang mag-alala, ipapahiya ko to, kaya shout out sa iyo, Rodel. Gago. Kaya siya, tangina, wala ako. Kaya, ipapahiya ko to, kaya shout out sa iyo, Rodel. Kaya, paano makakasabay yung hindi makakapatay ako'y sigurado nga langanin ang iyong lagay, mga bara pamatay. O sigurado yan kung flow ang usapan ay huwag mo kong papaandaran. Matagal na ako sa gantong estilo, tapos na ako magpabidat magpabibo. Malayo agwat natin, malabo kang makalapit, at higit sa lahat di ako offbeat kahit walang beat. Oo, Gago. putang ina. Real talk yan. Kasi di ba nag-flow ka sa laban yun ni Marwin? Kaso yung plano hindi gumana. Paano kung ano-ano pinagsasasabi? Kala mo may lasing na tito sa kalsada? Paano sabi niya? Tapos nung natapos, walang sumigaw. Ha? Paano may sisigaw? Eh yung niluto mo hilaw, yung bara mo singaw. Kaya kung may matatalo man dito, putang ina mo, hindi ako yan kundi ikaw. Yeah, pangalawa. Okay. Isa lang yung napansin ko dito na nawala, no? Yung isang linya na tatatak. Ito, to be honest, sa round 2 ni J-Doc, hindi ko malaman kung ano yung linya na para sa akin okay dun eh. Unlike sa round 1, tumatak sa akin yung Aizo Segura, no? Sa round 1 talaga, tatatak talaga sa yun kasi even narinig ko na yun sa iba, parang yun talaga yung pinaka nag-stand out na linya ni J-Doc sa round 1 eh. Aizo Segura, okay. Props doon. Pero sa round 2, sa tingin ko yun yung nawala, no? Yun yung nawala sa round 2 ni J-Doc, yung pagkakaroon ng quotable line, no? Although yes, okay yung performance, malinis, pero bandang huli nagkaroon siya ng stutter, pero sobrang minimal lang naman yun. Kahit di na natin pasinin yun gaano, ng tournament naman yung battle. Pero syempre, hindi na siya makakuha ng perfect 10 para sa akin. So, ayun, maganda pa rin naman yung performance ni J-Doc dito. Siguro, nawalan lang talaga siya ng isang solid na linya na tatatak at sabi mo na yun talaga yung nag-stand out. Unlike sa round 1, yun yung pinaka nag-stand out na linya. So, yun yung inaabangan ko sa round 2. So, yun, pakinggan muna natin si Aizo. Baka mas mas mapabilis yung judgment natin. So, pakinggan natin siya. Pakinggan natin, oh. Utang inan to, sa mayata ng pakiramdam. Battle pa. Narinig ko na yung kay Ram. Tangina mo. Sino ngayon? Hayop na to. Puta, yun na yun. Kala ko naman pangdikdikan na yung banatan. Ang bobo mo sa letrahan. Hindi ako sa'yo ginaganahan, pero palakpakan. May nabuhay na namang tamot ni Badang. Alam nyo ba kung bakit ko nasabing bobo lumetra to? Sabi niya kay J. Crown ganito, kapag ikaw na yung bumabanat, kinakapos sa paghinga, nakala mo ay overage. Kapag ako na bumabanat, walang putol-putol na linya, nakala mo ay overtake. Nirhyming mo yung overtake sa overage. Tangina mo! Ang bobo mo! Alam mo kung... Ang bobo mo! Game over na to! Alam mo kung ano tumutugma sa'yo? Gayahin mo na lang yung tatay mong si Badang, manghipo ka na lang ng bilat ng dalagita sa inyo para magka-burst ka na din, iho! Pero wag kayo, may music video yan. Pamagat bisyo. Pinakinggan ko yung audio. Pinasakit mo yung ulo ko kasi yung kanta mo, tunog radyo. Tapos yung boses mo doon, para kang robot na rapper. Sino ba arranger mo? Power Ranger? Pero lumaki na yung ulo simula nung napuri ni Kuya Shernan na kesyo masipag daw yan. Eh masipag ka pala, di sana nagtrabaho ka na lang kaysa lagi ka andito. Bas ka ng bas, asikasuhin mo yung pamilya mo. Ultima magulang mo na ukuhan ng magreklamo. Kasi yung mag-ina mo, pinapalamon pa rin ng ina mo. Malamang magriribat yan. Ayos, kasi nasaktan. Yung butas na nakita ko sa kanya, pilit niyang pagtatakpan. Hindi mo na masasara yung bukas na katotohanan, tangina. Kaya na kumuha ng anggulo. Talagang mapapapikit ka sa sakit. Kaya hindi mo na to matitiis. Pasok baon yung linya ko sa'yo na para ka ng pa-swab test. Kaya Galing! ako na yung mananalo.
Kasi kaya positibong ako na yung mananalo. Kahit nagmistulan kang king. Kahit nagmistulan kang king. Kasi nagmistulan kang king. Kasi nakakuha ng crown na twin. Pues, sa pautong king kasi katapat mo ngayon yung ace. Tangina, ngayon alam mo na, malayo ang agwat nating dalawa. Kasi pag ikaw lumetra, parang badang na class bilang ah. Pag ako nalubumara, putang ina, bibinggo ka sa akin malamang. Oo, bibinggo kasi kada letra ko may bilang. Tangina, kung usapang wordplay lang, kanina pa kita... Bingo, kada letra ko may bilang. So, ito na naman. Narinig ko na rin yon. Hindi ko na kasi talaga matandaan kung kanino ko naririnig yung mga ganong linya. Yung mga may katulad na linya, no? Ang dami na nating vid. So, I think ito na yung pang 890 natin. So, and we're doing this 2 years or magti 3 years na. So, di nyo talaga ako masisisi kung ba't may ibang mga battles na familiar sa akin, yung mga linya. Pero hindi ko na matandaan kung sino yung mga naglaban dun. So, ayun, yung bingo, letra ko na may bawat linya ko na bingo, may letra. Basta something ganun. Narinig ko na rin yun and I don't know if saan. So, ganun lang. Sayang, no, marami na talagang mga linya na kaparehas na. Siyempre, lumalawak yung battle rap eh. 'Di ba? So hindi naman natin pwedeng sabihin na ginaya yun or yung madalas na term sa battle is ninakaw. Hindi naman natin pwedeng sabihin na ganoon kasi possible talaga na nagkataon lang talaga or parehas lang talaga ng naisip para doon sa kasi minsan nagkakatalo sa setup eh. Syempre kailangan mong mag-isip ng maayos na setup para mag-land yung suntok na ganoon, no? O kaya baliktad, no? Kailangan mo mag-isip ng solid na punchline, then kailangan mo namang supporting lines para maging mas mabigat at mas effective. So ganun eh. So sa sobrang lawak talaga ng battle rap, hindi na talaga natin may iwasan na may maririnig tayo mga linya na magkakaparehas na. Pero it doesn't matter na ninakaw yun or hindi. Okay? So yun. Putang ina, bibinggo ka sa akin malamang. Oo, bibinggo kasi kada letra ko may bilang. Tangina, kung usapang wordplay lang, kanina pa kita pinaglalaruan ah. Tangina, at pasensya na Kuya Shernan. Etong pinaganda mo para sa akin ng isang buwan, pinotrip ko lang. Strongest round so far. Pinakamalakas na round ni Aizo to. No? Ang ganda nung para silang may stutter sa round. So pwede nating i-disregard na 'yon. Pwede nating sabihin na yung round yung stutter ni J-Doc sa round 2 at yung stutter ni Aizo sa round 2. Pwede nating i-cross out 'yon. Ganun kabalanse din yung Ganun din kabalanse yung battle sa round 2. So pero sa pagkakataon na to, hindi ko na siya pwedeng itabla kasi nakita ko na yung difference ng dalawang round, no. Si J-Doc ganun pa rin, consistent from start to finish. Andun yung energy, andun yung mga punchlines, andun yung kung ano yung pinakita niya sa round 1 nandun. Kaso nga lang ang nawala lang sa round 2 ni J-Doc is yung haymaker or sabihin nating tumatak or naging quotable na linya. Pero the rest pares sa round 1. Yun lang talaga, yung quotable line lang talaga yung nawala sa round 2 ni J-Doc. Almost identical yung 1 and 2 niya. Yun lang talaga yung nawala. Okay, then round 2 ni Aizo, yes, may stutter, sabi ko nga sa inyo. Pero ito yung pinakamalakas niya. Alam niyo kung bakit? Ang dami niyang angles, ang dami niyang atake, ang dami niyang suntok, ang dami niyang references na lahat yon patama kay J-Doc. So, ayun yung nakita kong difference na masasabi kong convincing for me na iboto ko si Aizo kasi kaya kong ilaban kung bakit ko binoto si Aizo sa round 2. Unlike sa round 1 na hindi ko ma-convince yung sarili ko kung bakit si Aizo yung iboboto ko doon kung sakali or kung si J-Doc man yung iboboto ko. Hindi ko ma-convince yung sarili ko kasi para sa akin sobrang pantay ng round 1 eh. Then sa round 2 nakita ko na yung
yung edge ng isang MC, which is para sa akin si Aizo. Consistent pa rin, andun pa rin yung balancing atake, comedy, entertainment, jokes, bars, wordplay, lahat andun pa rin. Unlike kay J-Doc, sabi ko nga sa inyo, naging 1D siya dito. Pero okay pa rin naman yung performance, 'di ba? Pero sa pagkakataon na to, I'll go with Aizo sa score na 9.8. Pwede ko siyang i-10, pero dahil nga may stutter siya, kailangan natin bawasan yan. Sa 9.8 in favor of Aizo. Supposedly 10.8 yan. Kaso may choke siya doon, may ano siya, stutter. Kailangan natin siyang silipin. No, okay. So 9.8 in favor of Aizo. So round 1 tabla sa 9, then round 2 Aizo 9.8. So that's 18 to 17, I think. Tama. 18 to 17. So 1 point lang. Round 3. Sa akin ang isang buwan, pinotrip ko lang. Tay, manibala pa. Yo! Happy birthday, happy Mother's Day nga pala. Birthday na naman po, tangina. Birthday ko kasi bukas. Yo. Happy Mother's Day nga pala sa aking nanay. Gusto Birthday ko lang na ipagyabang na sa susunod na buwan meron na akong sariling bahay. Tangina mo, sino palamunin ha? Sino palamunin? Gago, sahod ko 13,000 a month. Ikaw hanggang dyan ka na lang. Yo! God. Kay mananatiling aliping talunan sa pagpasok mo sa aking kaharian. Ang paglaban mo sa akin ay sinyalis na hanggang dyan ka na lang. Kaya sige, hatakin mo ko. Kung dyan ka na sisiyahan, hilain mo mga paa ko habang iyong hinahalikan. Ano, sigurado ka na ba sa iyong napiling desisyon na ang pagtungo mo sa aking palasyo ang nagturo sa iyo ng maling direksyon? Walang pipigil sa iyo ngayon. Kaya sige, pumasok ka. Pero pangakong paglabas mo'y isa ka na lang kaluluwa. Habang ako'y merong putahing bago na matitikman. Kanibalismo kung gaganapan ng naiwan mong katawan. Kaya paalam na sa'yo. Ngayong isa ka ng malamig na hangin. Magagawa mo kung takutin kahit wala kang sabihin. Pero sa ganong tagpo, alam mo kung anong nangyari? Na malabo ka manalo dahil wala kang sinabi. Okay. Di mo ko maiisahan, pakitandaan yan, Aizo P. Walang silbi sa akin tong P, parang binasa ko psychology. Okay. Parang binasa ko psychology. At Ayos. yung pagsulat mo kay Marwin, di ka nakakabilib, tanga. Ayos. Pinatunayan mo lang na di ka pwede sa kulturang to. Inaningil ka nga raw ng 100, tas nag-amok ka sa laban nyo. Ang pangit ng galawan mo, dun ko napatunayan na wak talaga to. Kaya pala, Aizo P, piso ay halaga mo. Tas Ayun, bumalik na yung isang linya na nag-stand out. Aizo P, piso ang halaga. Nice one. Para kay J-Doc, it's ano yun, para sa akin, isang matinding linya yun, no? Kasi yun nga yung nawala sa round 2 niya, yung isang quotable line, no? Yun yung nawala, at sa pagkakataon na to, binalik ni J-Doc yung isang quotable line, at sa kanya ko lang narinig yun. Unlike sa round 1 na may quotable line siya, pero narinig ko na yun sa iba. Pero sa round 3, tayo na solid yun. kaya pala Aizo P, piso ay halaga mo. Woo! Tas tuwan-tuwa tong gago nung sa kanta nila napakomment si Sak. Ganon talaga yung mga dami account bumibilib sa mga wak. Kaya kahit abutin to ng bukas, di ka tatagal tanga. Pwedeng-pwede na kitang tapusin ngayon, total naman, bayad ka na. Time? Time, muli ba? Pahin ka na. Time. Okay. Ayun, tangin na, sobrang tumatak sa akin yung Aizo P, piso ay halaga mo. Ayun yung pinaka malakas na linya ni J-Doc sa round 3. Consistent pa rin si J-Doc from rounds 1, 2, 3. Consistent pa rin yung start to finish niya. Ang pinagkaiba lang sa 1 and 2, nawala yung quotable. Then pagdating sa round 3, binalik niya at solid yun. Sa kanya ko lang narinig yun. So, dikit yung magiging judging for sure kasi round 1 tabla, round 2 Aizo, then tignan natin kung ano or paano ibabalik ni Aizo yung ganong round kasi so far ito yung pinakamalakas na round ni J-Doc para sa akin. So kailangan tapatan ni Aizo yon or kailangan niyang basagin or i-diffuse yung ganong performance para makuha niya yung panalo or makuha niya yung boto ko. So game. Ngayong round 3, putang ina, wala ng mercy. Antimanong tatalsik to sa Gedli. Kasi punchline ko, puro sa yung tama. Ang sabi ko, punchline ko, punchline ko, malasay, tama, tangina. Pero may iba,
mapunta naman tayo sa laban mo kay Marwin. Putang ina, kahit hindi niya rounds, agad-agad siyang nagre-react. Wala kang pinagkaiba sa mga lolo mong dunggalo. Kasi hindi nyo na nga panahon, ang lakas mo pa rin man-distract, tang ina. Pero proud na proud siya doon. Tinalo niya si Marwin noon. Tinalo ko rin naman yun. Body tag pa, inabot nun. Yung laban yung dalawa, putang ina, walang kabuhay-buhay. Parang sitwasyon ng Pilipinas ngayon. Tapos i-issuean mo pa siya sa pambababae. Wow! Hugas kamay si pare. Alam ba ng asawa mo kung bakit ka pumupunta lagi ng Cavite? Kasi meron ka dong dinadali, tangina. Ngayong binuking na kita, ewan ko na lang kung makabuking ka pa. Ayaw niyo ako gayahin. Loyal at humble. Kayo, mga literal na fuckboy, kung sino-sino na lang tinitira na parang nag-Royal Rumble. Tangina, pero sa bagay, ayos. naiintindihan naman kita. Tangina. Sino ba naman hindi manlalala, mambababae, kung mukha ng asawa mo, mukhang lalaki. Tangina mo. Real talk, yung asawa mong maitim, putang ina ka mukha siya ni Dilim. Oo, tama na nga. Sige na nga. Ang dami nagsasabi na delikado daw ako dito kasi malalim kang araw. Pues, walang silbi ang lalim mo kapag ako na yung nangibabaw. Ampaw, pwede ka pang umayaw. Low budget na haring araw kasi kapag ikaw na bumibitaw, parang nakikinig lang kami ng pabasa sa mahal na araw. Tangina, ngayon kitang-kita nyo naman kung paano ko pugbugin yung pambato ng Rizal. At sa lahat ng gustong makalaban ako, matuto muna kayong magdasal. Time. Yeah. Lakas din ito, gagi. Tang-ina, crucial ng round 3. Hindi ko ina-expect na napapahirapan ako ng battle na to, men. Real talk, hindi ko ina-expect na papahirapan ako ng ganito. May tumatak na linya si J-Doc, yung Aizo P, piso ay halaga mo. Tang-ina, sobrang lakas nun. Pero meron din tumatak na linya si Aizo. Fuck. Ang dami rin eh, 'di ba? Kung si J-Doc may isang quotable lines na solid, yung Aizo P, piso ay laga mo. Si J-Doc ay si Aizo, meron siya mga quotable lines talaga na na masasabi mo na sobrang tindi eh, 'di ba? Pero ang sabi ko sa inyo, crucial yung round 3. Alam niyo kung bakit? Kasi ang dami ring lapses or dapa ni Aizo sa performance dito. So tangina, pinapahirapan ako. Shoutout Jonald Gutierrez. Tangina, kung sino ka man, sobrang hirap ng na-request mo sa aking battle. Katulad ng round 1, ang naging outcome ng round 2 ay ng round 3. 'Di ba? Either way yung round 1, 'di ba? Sabi ko sa inyo, pwede kong ibigay kay J-Doc, pwede kong ibigay kay Aizo, pero kailangan kong ma-convince yung sarili ko na sa kanila 'yon, no? Kay J-Doc 'yon or kay Aizo 'yon. Pero that's alam mo 'yon, ang hirap mag-explain kung pilit eh. Gets nyo? Kumbaga, pwede kong sabihin kay Aizo yung battle ay yung round 1 kasi yun yung nakita ko. Then pwede ko naman sabihin kay J-Doc yung battle kasi mas okay yung performance niya, 'di ba? Pero sa ako, to be honest, ayokong mag-judge ng ganung battle or ayokong i-judge yung round 1 sa ganung kasing paraan. Sabi ko nga sa inyo, gusto ko kapag bumoto ako ng isang ng MC, gusto ko mako-convince ko yung sarili ko na sa kanya talaga 'yon. So far sa round 1, I can convince myself kung sino yung panalo doon. Kaya just to be fair, tinabla ko 'yon sa 9 puntos. Then round 2, ayun na. Na-explain ko na ng maayos kung sino yung binoto ko doon or kung sino yung iboboto ko that round. And I'll go with Aizo kasi ang nawala kay J-Doc is quotable line, no? Consistency J-Doc from round 1 to 2, start to finish, pero ang nawala yung naging isang solid na linya ni J-Doc. Kay Aizo, consistent.
Ang dami niyang pinakitang yung pagiging well-rounded is litaw na litaw. Jokes, bars, wordplay, andun eh. 'Di ba? So, kanya yon, malinaw. Sa 9-8 naman in favor of Aizo, sa kanya yon, sobrang kanya yon. Na-convince ko na yung sarili ko na sa kanya yon. Unlike sa round 1, I can convince myself. Then, round 3, round 3 tabla. Tabla sa 9 points para sa akin. Okay? Supposedly, 10 points sa Aizo dito. Real talk. Real talk yun, men. Pinakamalakas ni Aizo yun. Pinakamalakas ni Aizo yun. Ang dami niyang mga linyang solid. Marami siyang linyang mabigat. Marami siyang linyang para kay kay J-Doc. Pero, ang dami naman niyang starter. So, humatak yung starter na yon sa ganda ng returns ni Aizo para sa akin. Then, kay J-Doc, consistent, no? Sabi ko nga sa inyo, ang ganda nung atake ni J-Doc dito. Actually, pwede ko nga ibigay sa kanya yun, no? Pwede kong ibigay kay J-Doc yung round 3. Kasi yung Aizo PP, Zo ay halaga, solid yun eh. Pero, kaya ko siya tinabla. Ito i-explain ko sa inyo. Kaya ko siya tinabla kasi nga sabi ko nga sa inyo, well-rounded yung Aizo at ang dami niyang angles, ang dami niyang suntok na nanggagaling kahit saan. Unlike kay J-Doc na ayun lang yung naging quotables niya. Ayun lang yung pinaka-heavy punch niya. Yung Aizo PP, so ay halaga. Unlike kay Aizo, ang dami niyang suntok. Even sabihin natin hindi ganun kabibigat yun, pero ang dami nun, no? Kaya para sa akin, 'di ba? Mahirap i-balance yung ganun. 'Di ba? Kung isasabihin natin si J-Doc yung panalo dun sa round 1, ano yung panalo niya? Paano siya nanalo? Kung si Aizo naman, paano siya nanalo dun sa round 3 na salpukan? 'Di ba? So ang hirap din. So tabla yon sa 9 points. Binawasan ko na si Aizo doon kasi kung naitawid niya yun ng malinis, possible tapos na ang discussion kay Aizo na yun. Pero dahil binabalanse natin yung bawat rounds, binabalanse natin yung bawat power ng rounds. So round 3, gusto ko man ibigay kay J-Doc, gusto ko man ibigay kay Aizo, pero ang hirap explain nun, kaya itatabla ko yun sa 9 points. So 1 and 3 para sa akin, pucha, pinahirapan ako talaga ni Jonal Gutierrez. 1 and 3 para sa akin sa tie. Ulitin ko lang, yung round 1 pwede nating ibigay kay J-Doc, pwede nating ibigay kay Aizo, pero ano na lang yun eh, based na lang siguro yun sa preference mo. Kung ikaw magja-judge nito at yung preference mo is ganito, is ganyan, baka makapili ka ng isang MC. Ako kasi gusto ko maging transparent sa lahat, no? So ako nakita ko na sobrang pantay ng round 1, kaya tabla yun. Round 2, ayan, nire-recall lang natin bago natin i-proceed. Round 2, nakita ko yung difference ng both round 2 and I'll go with Aizo that round. Then round 3, ganun din. Pwede nating ibigay kay J-Doc, pwede nating ibigay kay Aizo, pero sa pagkakataon na yon, pinili kong itabla yung battle kasi hindi ko rin makonvince yung sarili ko kung paano na nakuha ni J-Doc yung panalo or paano nakuha ni Aizo yun. Kung i-explain kasi natin yun further, magsasalpukan lang yun at magpapantay lang din yun in the end. So, ayun. Gets nyo? So, 27 points for Aizo kasi 999, diba? Then, kay J-Doc is, I think that's 26. 989. So, 26 to 25, sobrang dikit, pero I'll go with Aizo dito. 1 and 3 tabla. Round 2, Aizo. Okay guys, para sa laban na yun, no? Pangalawang laban ng gabi, Puno Rap Battle League, isang beses magingay po. Kakaibang Aizo, yun na nakita natin, napanood natin, handang-handa, kaya congrats, ang nanalo, J-Doc, 3-0. Ay, gogo! 3-0. Hindi, okay lang yan. Bawi ako. Susunod. Putang ina. Yo, shoutout sa 3-0 J-Doc. Okay, so preference talaga ng judges yon. Pero ako, mag-stick ako sa boto ko. Sobrang dikit eh. Sobrang dikit. Either way yung battle. Siguro ako personally mas nagustuhan ko lang siguro si Aizo dito kasi
well-rounded siya. Unlike kay J-Doc na more on 1D siya, no? Nag-focus siya sa estilo, yung strength niya na estilo. First time ko siya mapanood, pero I think ang estilo ni J-Doc, ni J-Doc is more on bara, wordplay, no? So, gano'n. Nag-stick siya doon. Pero sa akin, nanaig yung pagiging well-rounded ni Aizo, kaya binoto ko siya. So, yun. Pakinggan natin, judges. Shoutout Lagalag Riders, Salvador Surbax, Montrap Trigis, Barkada mo. Yo, Andros, 1908 Empire Trip Music, Alfonso Gang at sa lahat ng hip-hop sa Baseco. Yun, binoto ko J-Doc all 3 rounds. Mas natripan ko yung rhyming niya, yung angulo na napili niya, tsaka yung yung content niya. Pero props pa rin kay Aizo, laki ng improvement. Yun lang. Practice na. Yo, Luminous, binoto ko si J-Doc, round 2 tsaka 3. Yung round 1 ni Aizo, solid yung round 1, yung linya niya na doktor, ikaw lang nakakaintindi ng sulat mo. Yun, solid yung linya yun. Tapos, sa round 2 naman, maganda yung mga angulo ni J-Doc. Tapos yung round 3, bibigay ko sana kay Aizo kasi marami siyang quotable, marami tumatama na punchline. Kaya lang yung consistency ako bumase. Mas consistent yung performance ni J-Doc. Although, yung kay Aizo naman, may malakas na linya, may mga punchline na tumatama. Pero yung kay J-Doc kasi consistent okay. Yung all 3. Tama naman. J-Doc. Yun, kay Ram, Andy G versus... Hindi, para sa akin, solid ng laban na yun. Si Aizo, may mga jokes siya na ligaw na sobrang lakas na talagang di mo inakasana, kapasok bigla. Pero sa kalaban niya na sino ba yun? J-Doc. Si J-Doc, consistent yung niya, talagang sobrang preparado niya sa laban na to. At yung importante doon. At napansin ko din na medyo real talk yung pangunguya ko niya dun sa job. Tapos si Amo. Kaya hindi, para sa akin, dikit naman maganda, sobrang laki ng improvement ng ginawa ni Aizo. Bukod, ibang-iba na siya dun sa last na battle na napanood ko sa kanya. Talagang ibang-iba na siya. Hindi. Ibang-iba na siya ngayon, kumbaga. Para sa akin lang, yung laban na yun, mas ibabaw yung ginawa ni J-Doc sa paghahanda niya, mas preparado siya, kaya binoto ko 2-1 para kay J-Doc. Ayun lang. Okay. So, siguro yung pinaka nagustuhan kong explanation is yung pangalawang judge, no? Na sobrang dikit daw, na consistent yung naging basis niya. So, ako lang yung bumoto kay Aizo sa pagkakataon na to. Pero props kay Ram din kasi binigyan niya ng isang round si Aizo. Hindi ko lang alam kung anong round yon. Round 1 ata. No? Pero yun, no? Nevertheless, ako man yung isang bumoto kay Aizo. Sa akin kasi, yun yung preference ko. Yun yung malakas para sa akin. Hindi ko dinidisregard yung round, yung 3 rounds ni J-Doc, men. Sobrang lakas nun. No? Real talk yun. Sobrang lakas nun. Ako, ang basis ko lang kasi is nag-base lang naman ako sa performance nilang dalawa. And na-explain ko naman na sa inyo na binreakdown ko rin yung 1, 2, 3 ni J-Doc at yung round 2 talaga yung medyo lumaylay siya doon kasi medyo nawala yung effectivity ng or sabihin natin pinakamalakas or pinaka-quotable lines niya. 1 and 3 nandun eh. 'Di ba nandun? Sa 1 and 3 naman ni Aizo, para sa akin, tumapat kasi yun eh. Tumapat, no? Kung paano mag-perform si J-Doc, tinapatan ni Aizo yun ng pagiging well-rounded na atake. Then ganun din sa round 3, may malakas na linya rin si J-Doc pero tinapatan ni Aizo yun ng pagiging well-rounded na atake. Sa round 2 lang talaga nagkatalo. Kasi lumaylay si J-Doc doon, then si Aizo consistent. Okay? So yun lang naman. Shoutout Jonal Gutierrez. Kung sino ka man, sana napanood mo to, sana nagustuhan mo yung battle review ko, and di ko alam kung battle MC Carsapulo or big fan, pero big shoutout sa'yo. So yun, kita-kits tayo sa next na review. Pulo pa rin. I think ito yung Royal Rumble sa pulo. So naka-ready na yan eh. So kita-kits tayo doon mga kumap. Peace out.